Mauna ka pa sa akin, Paddy. Malakas pa ako. Patulis pa itong aking pika. Tanungin mo si Manang mo. Sayang lang ang pagkaparito mo, Paddy. Ito kasi si Wadi. Lakay, nabahala lang sa'yo si Wadi. Sinundo niya ako dahil akala niya, Lakay, mabutit maski wala kang anak, napangangalagaan ka nitong si Wadi. Ako? Pangangalagaan niya? Wadi, yung gansa ko. Awitam ditoy. Bata pa ako nito. Milikano. Napintas, Lakay. Lakay? Ibigay mo kay Paddy. Amerikano dito, Lakay. Dahitoy, Milikano. Dahita, Ilocano. Galit ya po Diyos mo, Paddy? Haan, Lakay. Noon pa ito, si Kabunyan pa at ang mga anito. Kung hindi sila galit, hindi rin galit si Apo Diyos. Pero ngayon, iba na. Hindi nag-iiba, Paddy. Ganon din ang mga bundok. Ganon din ang mga gubat. Ganon din ang mga tao. Dapat malaman mo yung Paddy. Tingyan ka rin, di ba? Tigil, tigil. Sige na. Agawid kayon. Sige na, agawid kayon. Sino mauna? Ang bilis-bilis mo lang, baboy! Halika nga, Yagmit. Nasaktan ka ba? Ano nangyari? Father. Wala, nagkatuwaan lang sila ng mga kaibigan niya. Yung mga estudyante ko Ilocano, wala nang ginawa kundi tukusin ng mga kaklase nilang tingyan. Hayaan mo mga bata yan eh. At saka sanay naman to si Agmit eh. Sige na, umuwi ka na nga. Anong ginagawa niya mga sundalong yun dito? Kanina may nasalubong din sa may bandang ilog. May klase kasi ako kanina, dumating sila eh. Sabi ni Mayor eh, may darating daw dyan. Sino si Presidente? Presidente? Oo, mga Presidential Guard Battalion yung mga yan eh. Sige na, maghahanda pa ako para sa misa. yata doon. Dapat wala yun ah. Tignan mo nga, Bel. Ang sakop ng laging possession natin yan ah. May bahay dito. Dapat wala yun. Sakop natin yun. Sino kayo, Father? Kakausapin ko lang sana yung mga kasama nyo. Tatanungin ko lang kung anong ibig sabihin nito. Akong kura paro ako dito. Sige. Salamat. Abel, mabuti. Puntahan na lang natin. Excuse me ho. Pwede ko bang malaman lang kung anong hinahanap nyo rito? Sino ba kayo? Akong kura paro ako dito. Ako si Father Balweg. Sinusurvey lang namin yung concession ng kumpanya namin. Excuse me, Father, at marami pa kaming bundok na pupuntahan. Abel, Bob, tayo na. O sige, kayo nang bahala dyan, ha? Alis na kami.
Tinatanong ninyo kami kung sa amin ang mga lupaing ito. Hinahanapan nyo kami ng titulo. Dahil hindi namin kayo naunawaan, pinagtatawanan ninyo kami at inalipusta. Kay laking kahambugan. Paano magiging pag-aari ng tao ang lupa? Wala pa tayo rito at ang ating mga ninuno, nandiyan na yan. Wala na tayo rito at ang ating mga apo, nandiyan pa rin yan. Sa katunayan, di ba't ang lupa ang siyang nagmamay-ari sa atin? Lakay, magaganda ang inyong mga salita at hindi namin ibig na makipagtalo sa inyo. Ang Cellophil ay nandito hindi para kunin lang ang inyong mga lupa ng basta-basta. Gaya din naman ng hangarin ng ating Pangulo. Ang ekonomiya ng ating buong bayan, ang ikaunlad niyan, yan ang aming pinahahalagahan. Ngayon, para mapadali ang usapang ito, nandito kami para pag-usapan ng tungkol sa bayaran. Ginoo, ang pagbanggit mo sa kabayaran ay isang kahangalan sapagkat wala pang salapi sa mundo. Inukit na ng aming mga ninuno ang mga papayaw sa mga kabundukan na yan. Anong papayaw? Ha? Ewan ko. Rice Terraces, Engineer Gomez. Kaya't kung inaakala ninyong mapapasa inyo itong mga lupaing ito, nagkakamali kayo. Mga lakay, Engineer, alam nyo kasi, nagpulong-pulong ang mga lakay dito upang pagtibayin ang kanilang bodong. Peace Pact, Engineer, isang kasunduan na nagtatatag at nangangalaga ng kapayapaan ng kani-kanilang mga tribo. Abay, di magaling. Total, talaga namang peace and order ang misyon namin dito. At kumikilala ng karapatan sa lupa sa bawat kasapin tribo. Ngayon, sa kanilang bodong, Engineer, napagkasunduan nila na panindigan ang kanilang lupa sa sino mang magtatangkang agawin ito sa kanila. Kaya kung ang pakay nyo ay ang kanilang lupa, nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Tignan natin kung sino nag-aaksaya ng panahon. Padre Balweg. Patingin ko, pananakot lang yung kagabi. Nabigo sila, di ba, Father? Tinanggihan sila. Pinwera sila ng budong. Ganyan din ang nangyayari sa Kalinga. Siya nga pala, kamusta yung seminar mo sa Sitio Dos? Sa ngayon naman sila na gamitin ng budong para pag-isay ng mga tribo. Ayun. Father, may naghahanap po sa inyo. Clerico-fascist. First quarter storm 1970 sa harapan ng US Embassy. Nakasutana ka pa noon, di ba? Petty Burgess, ikaw yung nagtapo ng bulok na kamatis noon, ano? Siya ang unang tinamaan ng kamatis kasi yayabang naman ang mga kasama doon sa Manarista eh. Oy, mas mayayabang ang KM. Akalayo mo ba naman, nagrarally kami sa tapat ng embassy, bigla nagsisisigaw ito ng clerico-fascist. Clerico-fascist. Ako nga pala si Ka George. Si Ka Badong at saka si Ka Rita. Conrado Balweg, si Ason ang aking katikis. Si Abraham naman, katulong ko dito sa simbahan. Maupo muna kayo. Maraming salamat pero hindi naman kami magtatagal eh. Napadaan lang kami. Anong may paglilingkod namin sa inyo? Tungkol sa ginagawa mo sa Cellophil, alam namin yung book. Okay ka? Trabaho ko yon. Tungkulin ko bilang pare. Hindi lahat ng pare katulad mo. Hindi naman. Ano ba talaga may paglilingkod ko sa inyo? Dahil na rin sa ginagawa mong tulong sa masa. Tsaka dahil na rin sa nangyari kagabi, baka lang ika ko, kailanganin niyo tulong namin. Salamat ka, George, pero hindi siguro. Alam mo, Bok,
yung pamamaril nila, simula pa lang yun. Titindi pa yun. Lalong-lalo na pag naorganisa mo na ang masa. At lumalaban na sila. Yung nangyayari ngayon sa Kalinga, tsak na mangyayari din dito. Magpapaalam na kami. Bok, tandaan mo lang sinabi ko sa'yo. Magkikita pa tayong muli. Father, mga NPA yun. Parang komunista ko magsalita. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Ito ang mga salita ng Panginoong Hesukristo ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Mga mahal kong kapatid, ang lupaing ito, ang kanyang mga bundok, ang mga ilog, ang mga gubat, ito ay binigay ng Diyos sa atin pang mga ninuno. Karapatan din natin ang makinabang sa biyayang ito dahil ito ay atin. Ngunit tungkulin din natin na ipagtanggol ang lupaing ito. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Inuulit-ulit ko ang mga salitang ito, mga kapatid, dahil may mga nagnanais na agawin ang lupaing ito sa atin. Nasaksihan natin ang pagdating ng Cellophil Resources Corporation. Ang kanilang pag-angkin sa ating mga bundok at sa lupa pa ng ating mga ninuno. Makapangyarihan ang umaangkin sa ating mga lupain. Malupit ang ating mga kalaban. Kagaya Ano ba ni naman Jesus. kayo? Hindi nyo ba nakikita? Nagmimisa pa. Maaari din kayong dumaing. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Katulad din ni Jesus, kailangan lang natin pasanin ang ating mga krus upang makamit ang tagumpay na muling pagkabuhay. Taga! Dapat panindigan natin ang lupaing ito. Saka na yan, tirahin mo na muna yung iba. Sige! At kung taimtim ang ating pananampalataya, alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo na mga kasama. Sabi ko sa iyo, Padre, matagal pa bago kami magsama ng aking mga ninuno. Mauna pa kayo ng Diyos mo sa akin. Nag-aalala ko, Lakay. Nanganganib ang mga tao niyo rito dahil sa cellophane na yan. Nung kapanahunan ko, hindi magagawa ito. Hindi papayag si Kabunyan na hindi pagtatanggol ang mga lupaing ito. Kaya't hindi nagtagumpay ang mga Kastila, Amerikano, mga Apon, mga Tigay-baba. Matitikman nila ang talim ng aking pika. Bakit pumapayag ang Apo Diyos mo sa ganito, Padi? Kung hindi lang ako matanda. Lakay, hindi na panahon ng karahasan ngayon.
Lakay, magandang hapon. Father? Kaya nga pala ako nagpunta dito, Lakay. Dahil sa, alam ninyo, milyones ang nagagastos ng aming kumpanya dito sa daily operations. Gaya ng isang bulldozer na lang. Libo-libo ang aming nagugugol sa araw-araw. Kahit nakastambay lang yan dyan. Kaya, may pinabibigay ang aming kumpanya, Lakay. Kung sulat ang laman yan, hindi para sa akin. Sapagkat hindi ako marunong magbasa. Kung pera naman yan, lalong hindi para sa akin. Sapagkat wala akong pinagbibili. Pare, hindi nag-iiba ang panahon. Tao ang nag-iiba.